Sabi po dito sa Juan 10, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 10, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay isang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na siya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinilita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangunguna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat, hindi sila dinidinig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan dito. Mga minamahal, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Kamakailan lamang po, mga kapatid, di ko alam pa updated po kayo sa news. Naging laman po ng balita yung pagkamatay po ni George Mario Bergoglio, isang Italiano po na mas kilala sa tawag po na Pope Francis. Marami po yung humahanga sa tao pong ito dahil po sa kanyang katangi-tangi na mga pag-uugali, may mga good traits siya na na-appreciate ng maraming mga tao. Ngunit, gaya po ng ibang mga religious leaders, hindi rin po siya nakaligtas sa mga kontrobersiya. At isa po sa kontrobersiya na kinasangkutan po ni Pope Francis ay noon pong minsan siyang naimbitahan upang magsalita sa Singapore, kung saan marami pong mga kabataan mula sa iba't ibang relihiyon. Meron pong dumalo ng mga Muslim, meron pong dumalo ng mga Hindu, at meron din pong mga Kristiyano. At doon po sa isang pagsasalita na yon, kung saan maraming kabataan mula sa iba't ibang relihiyon ang dumalo, ay meron po siyang isang binitawang salita na labis na kinagulat po ng maraming mga tao. Ang sabi po niya, pakinggan niyo po, and I quote, God is God of all, and if God is God of all, then we are all sons and daughters of God. All religions are paths to reach God. There is only one God, and religions are like languages, paths to reach God. Some Sikh, some Muslim, some Hindu, some Christian. End of quote. So ayon po sa Santo Papa, ang lahat daw po ng tao ay di umano anak ng Diyos. At lahat daw po ng relihiyon, mapayan man po ay pagano o kristyanong relihiyon, ay may somehow daan patungong langit. May daan patungong Diyos. No matter kung naniniwala sila kay Jesus Christ o hindi. No matter kung naniniwala sila sa tunay na ebanghelyo na sinasabi ng Bible na tanging kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas o hindi.
Basta ikaw ay isang tao na mayroong relihiyon na in your own way, kahit hindi biblical, ay nakikipag-communicate ka sa Diyos, mayroong daan para sa iyo patungong langit. May daan para sa iyo para tanggapin ka sa kaharian ng Diyos. No matter kung ano ang relihiyon o paniniwala na iyong pinabibilangan. So mga kapatid, sa unang pagkakapakinig po natin, ang sinabi ni Pope Francis, tila maganda naman po yung kanyang intensyon at masaya po itong tatanggapin ng marami. In fact, marami pong natuwa doon po sa sinabi ni Pope Francis kasi hindi po niya kinundina ang ibang mga paniniwala maliban sa pananampalatayang Kristiyano. So, sinabi po niya na lahat ng tao, no matter kung ano ang kanyang paniniwala, ay mapupunta sa langit. Pero marami rin po, mga kapatid, ang hindi na-appreciate po yun. Marami pong mga tao ang hindi po natuwa sa sinabi po niya, sapagkat, mga kapatid, kung kayo po ay aral sa tinuturo ng banal na kasulatan, kung kayo po ay malalim sa pananampalatayang Kristiyano, bagamat maganda po yung kanyang sinabi, alam po natin na hindi ito nakabatay sa katotohanan. Maliwanag po sa turo ng Biblia at maging sa turo po ng ating mismong Panginoong Hesukristo na iisa lamang po ang daan patungong langit. Na wala pong maraming pinto patungong langit. Na wala pong maraming daan. Na hindi po maluwag ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, kundi makipot. In other words, walang ibang paraan para makapasok at makatungo sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at pananampalataya sa kanyang ebanghelyo. Kung ang isang relihiyon po, mga kapatid at mga minamahal, gaano man po siya kasinsero, gaano man pa siya karelihiyoso, ay hindi nakakakilala kay Kristo at hindi kumikilala sa ebanghelyong pinapangaral ni Kristo, ang katotohanan po, mga kapatid, ang dulo ng relihiyon pong iyon ay impyerno, kung saan makakaranas siya ng puot ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng katotohanan. At talagang ang katotohanan, mga kapatid at mga minamahal, minsan masakit. Minsan mahirap lunukin. Pero it doesn't matter. Yan ang sinasabi ng katotohanan. Yan po ang sinasabi ng gospel at yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mga Kristiyano, iisa lang ang daan. Si Kristo lang ang daan patungo sa langit. So tila naging man-pleaser ang Santo Papa sa kanyang binitawang salita dito sapagkat iba-iba yung mga relihiyong kaharap niya, marahil ayaw niyang maraming magalit sa kanya. Kung ipipreach niya doon ng Kristiyanong pananampalataya lamang ang tama, as if tama yung kanyang pananampalataya. Yun nga lang, mga kapatid, kahit maraming natuwa sa kanya doon po sa isang komperensya na yon, hindi natuwa sa kanya tiyak ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung kanyang tinuro sa Singapore ay hindi po ayon sa doktrina at katuruan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Na siyang nagsasabi na ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makatutungo sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya naman po mga minamahal, ang main idea ng sermon po natin ngayong umagang ito ay ito. Si Kristo lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Si Kristo lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. At yan po yung mga minamahal yung malinaw na makikita natin dito po sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayong umaga na hinati lamang po natin sa dalawang bahagi. Yung unang part ng sermon po na ito ay tinawag po nating ang talinghaga ni Jesus. Ang talinghaga ni Jesus in verses 1 to 6. And then yung last part ay tinawag po nating ang paliwanag ni Jesus in verses 7 to 10. So pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid, at tingnan po natin kung ano po yung nais ituro po dito sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang una po ay ang talinghaga ni Jesus. In verses 1 to 6, mababasa po natin dito yung talinghaga po ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa isang pastol at sa kanya pong mga tupa.
Ang nababasa niyo po dito, mga kapatid, ay pagpapatuloy po ng istorya na pinag-aralan na po natin sa chapter 9, verses 35 to 41, kung saan napag-aralan po natin doon na inabot po ng ating Panginoong Hesukristo yung isang lalaking dating bulag na inusig ng mga pinuno ng mga Hudyo dahil po sa ayaw po niyang itakwil yung kanyang sinasabing katotohanan kung paano po siya gumaling. So maalala po ninyo na yung lalaki pong ito ay kanila pong itinakwil o tiniwalag sa sinagoga dahil lamang po sa pagsasabi po niya ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So habang kinakausap po po ng ating Panginoong Hesus yung lalaki pong ito, nakikinig po pala sa paligid niya yung mga Pariseo. Diba, naalala niyo po yan? At doon po nahinuhan po nila na sila yung pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesus na mga nag-aakalang sila po ay nasa liwanag, na nag-aakala po na sila ay nasa katotohanan o mga hindi bulag. Ngunit ang realidad, ayon po sa ating Panginoong Jesucristo, sila po, yung mga Pariseo po, ay mga taong nasa kadiliman at sila ay mga bulag espiritual dahil po sa kawalan po nila ng paniniwala at pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At ang malungkot pa po dito, mga kapatid, dahil sila po ay kinikilalang tagapagturo ng bansang Israel, marami po silang mga taong naaakay sa kadiliman. Kumbaga, hindi lang nila pinapahamak yung kanilang sarili dahil po sa kanilang hindi pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Marami pa po silang mga nagiging damay. Sila po ay nagiging tagapag-akay ng mga bulag na sila din po mismo ay bulag. So sinabi po ng Panginoong Hesus yung talinghagang ito na pinag-aaralan po natin ngayon upang i-expose, upang isiwalat yung tunay po nila na kulay at ipakita rin po at ipakilala yung ating Panginoong Jesucristo in contrast to them. So ano po ba yung sinasabi ng talinghagang ito, mga kapatid? Tungkol sa mga pinunong Hudyo na ito at tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan sa inyong mga Biblia sa verse 1, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Verse 2, datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Mapapansin niyo ho, mga kapatid, na yung verse 1 ay nagsimula po again doon sa mga pananalitang katotohanan sinasabi ko sa inyo. So alam niyo po yan, mga kapatid, hindi po yan minsang ginamit ng ating Panginoong Hesus sa aklat po ng Juan. At alam po natin, every time na sinasabi po yan ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay nagpapatunay na yung kanyang mga sasabihin dito ay seryoso, na dapat po nating pakinggang mabuti, dapat po nating unawain, at dapat po nating ibigay yung ating buong atensyon sapagkat napakahalaga ng ipapahayag po niya sa bahaging ito ng kanyang sinabi. At ang talinghaga pong kanyang gustong mapakinggan natin at matutunan ay tungkol po sa kanyang pagiging pintuan at sa kanyang pagiging isang pastol. So in verses 1 to 2, nagbigay po ang ating Panginoong Jesucristo ng contrast tungkol po doon sa mga tulisan o magnanakaw at tungkol po sa mga pastol at mga tupa. Ito po yung dalawang characters sa narrative po na ito na pinagkukumpara ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po, nakita niyo po yung pagkakaiba po ng dalawa. At isa po sa pagkakaiba nilang dalawa ay yung tulisan daw po at magnanakaw ay hindi po siya gumagamit ng pintuan para makapasok sa kawan ng mga tupa. Napansin niyo po ba yun? Siya daw po ay nag-over the background. Hindi siya dumadaan sa pintuan. While yung pastol naman po ng mga tupa ay gaya ng mga normal na tao, dumadaan sila sa pintuan ng kawan. At sabi po ng ating Panginoong Hesus sa pagpapatuloy ng talinghaga in verse 3, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Verse 4,
pagka nailabas na siya, ang lahat ng sariling kanya ay ipinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. So sa mga talatang ito, mga kapatid, napansin niyo po at nabasa yung isa na naman pong contrast na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Tungkol po again sa mga tulisan at mga magnanakaw at sa pastol ng mga tupa. So dito po, nabasa po natin na nakikilala daw ng mga tupa yung pastol at nakikilala din daw po ng bantay pintuan yung kanilang pastol. At yung bantay pintuan po, by the way, ay isa pong taong inuupahan ng may-ari ng pastulan upang tulungan po siyang magpastol at alagaan ang mga tupa. Makikita nyo yan sa verse 12 na siya po ay isang upahang tao. So siya po yung nagsisilbi, yung bantay pinto po ay nagsisilbing tagabukas ng pintuan at tagabantay po ng kawan ng mga tupa, katuwang po ng pastol, lalo na po kung tuwing sasapit po ang gabi. Dahil siya po ay inuupahan po ng pastol at katuwang po siya nito sa pag-aalaga po ng tupa, nakikilala po siya nito at pinagbubuksan po siya nito ng pintuan sa tuwing siya po ay dumarating. So ito daw po mga kapatid, kung pag-aaralan natin ay nagpapakita po ng kanyang otoridad bilang nagme-may-ari ng kawan, bagay na wala po yung mga tulisan at mga magnanakaw. Sila po ay hindi maaaring pagbuksan ng bantay pintuan ng kawan sapagkat hindi nila siya nakikilala. Maliban po sa bantay pintuan, nakikilala din daw po ng tupa yung boses ng kanilang pastol. Dahil sa pamilyar sila dito sapagkat lagi po bumibisita yung kanilang pastor sa kanila. Kapag daw po inilalabas ng pastol yung mga tupa, ay sumusunod po yung mga ito sa kanya, nagpapakita na nakikilala siya, nare-recognize siya ng mga tupa at yung na siya po ay nagme-may-ari sa kanila at pangulahing tagapag-alaga po nila. Bagay po na hindi taglay ng tulisan at mga magnanakaw ayon po sa verse 5. Hindi nakikilala ng mga tupa ang boses niya dahilan kung bakit sila mailap sa mga tulisan at magnanakaw at hindi nila ito sinusunod. So nakita niyo po yung kontra. Isa, yung mga tupa pamilyar doon sa kanilang pastol at doon naman sa mga magnanakaw at mga tulisan, hindi sila pamilyar, hindi sila sumusunod, mailap sila at hindi maamo sa kanila. Now, tapos pong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo yung talinghagang ito tungkol sa mga pastol at mga tupa at sa mga magnanakaw at tulisan, nagkomento po si Apostol Juan matapos po niya itong sabihin tungkol sa pagkakaunawa ng mga Pariseo dito. Ang sabi doon sa verse 6, sinasalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kaniya'y sinasalita. Hindi nila nag-get. Hindi po nag-make sense sa kanila kung ano po yung ibig pakahulugan po dito ng ating Panginoon Jesucristo sa mga talinghagang binanggit niya in verses 1 to 5. How about kayo mga kapatid? Nag-make sense na po ba sa inyo? Kung ano po kaya yung binabanggit dito? Tungkol saan po kaya ang binabanggit dito ng ating Panginoong Jesucristo? Kung hindi po, huwag kayong mag-alala kasi pinaliwanag din po niya yan sa mga susunod na talata. Yung kanyang talinghagang binanggit in verses 1 to 5 ay pinaliwanag po niya sa mga susunod na talata, particularly in verses 7 hanggang 18. But for the sake of time, pag-aaralan po lang natin yung verses 7 to 10. And that will lead us to our last point. Ang paliwanag ni Jesus. Ang paliwanag ni Jesus. In verses 7 to 10, mga kapatid, mababasa niyo po yung bahagi ng paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa talinghagang binanggit niya in verses 1 to 5. Ang sabi po niya dyan, again in verse 7, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. So dito po nakita na naman natin yung mga
katagang binanggit ng ating Panginoon in verse 1, kung saan sinabi po niya yung mga katagang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Again, yung mga katotohanan binabanggit po dito ng ating Panginoon Hesus ay napakahalaga. Nararapat po nating bigyan ng buong atensyon sapagkat ito po, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ay katotohanan. At nabasa po natin in verse 7 na isa po sa mga katotohanan na gusto po niyang maunawaan ng mga Pariseo at maging natin sa panahon po natin ngayon ay yung kanyang pagiging pintuan. Na siya daw ang pintuan. I am the door. Sabi po niya sa talatang 7 na inulit po niya sa susunod din po na talata. So ito pong sinabi niya na I am the door ay isa po sa mga 7 I ams ng ating Panginoong Jesucristo na binanggit po niya sa aklat ng Juan. Yung I am, gaya ng pinag-aralan po natin nung nakaraan, ay nagpapakilala ng kanyang pagiging Diyos. Ayon po sa Exodo 3. At ito din po ay naghahayag kung sino po talaga siya. So isa po sa pagpapahayag po niya tungkol sa kanyang sarili, ayon sa verse 7, ay yung kanyang pagiging pintuan. I am the door. Yung nabasa po ninyo in verse 7 ay pangatlo, mga kapatid, sa mga I am na binabanggit ng ating Panginoon tungkol sa kanyang sarili. In chapter 6, maalala po niya na pinakilala po niya ang kanyang sarili bilang ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. In chapter 8, maalala po ninyo na pinakilala niya ang kanyang sarili na ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. And then in chapter 10, verse 11, sa susunod lang po ng mga talata, makikita nyo dyan na pinakilala niya ang kanyang sarili na ako ang mabuting pastol. I am the good shepherd. Now, pagdating po dito sa talatang ating pinag-aaralan, pinakilala niya ang kanyang sarili na ako ang pintuan. I am the door. Now, mga kapatid, ano po yung ibig sabihin po dito ng ating Panginoon Jesucristo bilang pintuan ng kawan? Ano kaya ang ibig sabihin niya na siya ang pintuan, mga kapatid? Of course, obviously, hindi po ibig sabihin nito na literal ang ibig sabihin po nito ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ay kamukha ng pintuan na nasa likod ninyo na bukas ng bukas. At kumbaga, meron siyang bisagra, meron siyang pintuan. Hindi po gano'n ang ibig sabihin niya dito na literally siya ay pintuan. Ito po ay matalaghagang pakahulugan po niya tungkol sa kanyang sarili. Ito po ay nangangahulugan ng atin pong Panginoong Jesucristo ang tanging daan, mga kapatid, upang makapasok tayo sa kawan ng Diyos. Gaya ng sinasabi rin po niya sa aklat po ng Juan, kabanatang 14, talatang 6, kung saan mababasa po natin ang isang pamilyar na bersikulo sa Biblia na sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Narinig niyo po yun? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So dito po nabasa natin, nataliwas po sa tinuturo ng Santo Papa na binanggit po natin kanina ng mga Katoliko, ang Panginoong Jesucristo lamang po ang tanging daan patungo sa Ama. Ang Panginoong Jesucristo lamang po ang tanging daan patungong langit. Siya lamang po ang tanging paraan, mga kapatid at mga minamahal, upang tayo po ay maligtas. At isa lang po ang entrance, mga kapatid, papuntang langit. At iyan po, maliwanag sa Biblia, sa pamamagitan lamang po ni Kristo. He is the door. Kapansin niyo po doon, mga kapatid, gusto kong mapansin niyo yung definite article na the. No? Ako ang daan. Hindi niya sinabing ako ay isa sa mga daan. Hindi niya sinabi that I am a door. Ang sabi niya, I am the door. Ako ang daan. Wala nang iba. Hindi ka makaparoroon sa langit kung papasok ka sa pintuan ng relihiyon. Hindi ka makatutungo sa langit kung papasok ka sa pintuan ng mabubuti mong gawa. Ang tanging pintuan na magdadala sa iyo tungo sa buhay na walang hanggan ay ang pintuang si Kristo. Ang pintuang si Kristo. Now, after po niyang ipakilala yung kanyang sarili bilang pintuan ng kawan ng mga tupa, binanggit po muli niya
yung tungkol sa tulisan at magnanakaw. Napansin niyo po yun sa verse 8. Ang sabi diyan, ang lahat ng nangunguna sa aking nagsisiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat, hindi sila dinidinig ng mga tupa. Nabasa niyo po yun? Now, sino po yung pinatutungkulan po dito ng ating Panginoong Hesus ng mga magnanakaw at mga tulisan? Kung babalikan po natin yung immediate context nito sa chapter 9, verses 40 to 41, mahihinuhan po natin kung sino yung kanyang pinatutungkulan ng mga tulisan at mga magnanakaw. Ito po mga kapatid at mga minamahal ay walang iba kundi ang mga pariseo. Sila yung mga naglalayo sa mga tao upang makapasok sa pintuang si Kristo, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sila yung mga nagtuturo, mga kapatid, na may iba pang paraan upang makarating sa Ama sa Langit, namely yung pagsunod sa mga kautusan sa lumang tipan at yung pagsunod at pag-obserba sa mga gawa-gawa po nilang tradisyon. Hindi sila naniniwala, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo lang ang tanging daan. Tumiisip po sila ng ibang paraan, mga kapatid, para makapasok po sa langit nang hindi dumadaan sa pintuang si Kristo. Sila po yung binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang talinghaga, kung babalikan natin yung verse 1, na mga tao na nag-o-over the bakod. Mga taong hindi dumadaan sa pintuang si Kristo, mga taong naggagawa ng sarili nilang daan. At marami pa rin po, mga kapatid at mga minamahal, ang mga taong ganyan, mga religious leader na ganyan, mga relihiyong ganyan, maging sa panahon po natin ngayon, na nagtuturo sa mga tao ng ibang paraan para sila ay makapasok sa langit, maliban sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nandyan po, yung nabanggit na natin kanina ng mga Katoliko na pinapangunahan ng mga Santo Papa na nagbabanggit na marami pang ibang paraan para makatungo sa langit. At isa sa napakarami nilang paraan ay ang pagsunod sa mga sakramento ng simbahan. Nandyan po ang mga iglesia ni Manalo na nagtuturo na ang paraan upang makapasok sa kaharian ng Diyos ay ang pag-anig sa kanilang napakahigpit na relihiyon. Nariyan po ang mga disipulo ni Eliseo Soriano ng ang dating daan at mga Jehovah's Witnesses na nagtuturo na hindi sapat yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para makapasok sa kaharian ng langit. Kinakailangan pa daw itong lakipan ng mabubuting gawa. Napakarami pong nagkalat ng mga maling katuruan sa panahon po natin ngayon na kagaya po ng tinuturo ng mga pariseong ito noong unang panahon, na kung hindi po tayo, mga kapatid at mga minamahal, magiging maalam sa tinuturo ng Biblia, mabilis po tayo nilang madadaya. Mabilis po nila tayong maliligaw kasi wala tayong alam. Hindi tayo naaralan ng salita ng Diyos. Hindi tayo nakaalam ng katotohanan ng tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa Biblia, kung babasahin lamang po natin, nang may bukas na puso't isipan, napakaklaro na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na si Kristo lamang ang pintuan patungong langit, wala na pong iba. Siya lamang ang daan. Hindi po maluwang ang daan patungong langit. Di po ba sinabi rin niya yan? Makipot ang daan. Masikip ang daan sapagkat ang tanging tamang daan lamang po ay ang pintuan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. Wala pong pupunta sa langit nang hindi dadaan sa Kanya. And I hope klaro po yan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang sigaw ng mga reformador, di po ba nung araw, at tayong mga Baptist, maging sa panahon po natin ngayon, ay solos Christus. Naalala niyo po ba yan? In Christ alone. Si Kristo lang ang ating tagapamagitan. Si Kristo lang ang ating tagapagligtas. Si Kristo lang ang ating pag-asa. Ang mabuting balita po dito, mga kapatid, hindi po ignorante dito ang mga tupa ng Diyos. Namely, yung kanyang tunay na mga mananampalataya at mga tagasunod. Namely, yung tunay na iglesia ni Kristo. Pasilin niyo po yung bananggit ng ating Panginoon in verse 8. Ang sabi, ang lahat ng nangunguna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan.
pertaining to the Pharisees, sa mga false teachers. Datapwat, gusto ko mapapansin nyo yun, datapwat, hindi sila dininig ng mga tupa. Mapansin niyo po ba yun? Pinakinggan po ba sila at sinunod ng mga tupa ng ating Panginoon? Hindi daw sila dininig. At isa po sa marka kung ikaw ay totoong tupa ng Diyos, o bahagi ng kanyang kawan, o bahagi ng kanyang iglesia, at kanyang kaharian, ay hindi ka maililigaw ng maling aral. Yamang kilala mo ang boses ng iyong pastol, at nalalaman mo yung kanyang mga katuruan, mabilis mong madediscern na may mali sa sinasabi ng isang mangangaral, lalo na po sa usapin ng kaligtasan. Mabilis mong ma-recognize na yung sinasabi ng isang mangangaral ay malayo sa tinuturo ng iyong dakilang pastol na si Kristo. Sapagkat ikaw ay tupa ng Diyos. Nalalaman mo ang kanyang tinig. Hindi ka basta-basta makikinig at susunod sa ibang aral na nagtuturo na taliwas sa tinuturo ng iyong pastol na si Kristo, gaano man po siya kasikat, gaano man po sila kayaman, gaano man po karami ang kanilang miyembro sa kanilang simbahan. Kung meron man pong dating kasamahan po ang iglesia, kung meron man pong dating nagpakilalang tupa na biglang naligaw ng maling aral, ito po'y nangangahulugan na hindi po talaga siya tunay na tupa ng Diyos, sapagkat ang tunay na tupa ng Diyos naririnig niya, nare-recognize niya, nakikilala niya ang tinig ng kanyang pastol. Alam niya kung ano ang kanyang itinuturo. Sapagkat kung sila po ay tupa, makikilala po nila na ibang boses ang nagsasalita. Mga kapatid, habang nagsasalita ang inyong lingkod, naririnig niyo po ba ang boses ng inyong pastol? Naririnig niyo po ba ang boses ng ating Panginoong Hesukristo? Nagsasabi na siya lamang ang daan. Wala na pong iba. And I hope nare-recognize po natin yan. Ang mga tunay na tupa po ng ating Panginoon na hindi maliligaw at ma-enjoy po ang lahat ng pagpapala na dala ng ating Panginoong Hesukristo. Again, ang sabi doon sa verse 9, let us move on. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Yung kaligtasan pong binabanggit dito ay yung kaligtasan mula sa hatol at puot ng Diyos. Hindi po kaligtasan mula sa sakit at karamdaman, hindi po kaligtasan sa kahirapan, kaligtasan mula sa pinakamalaking problema ng tao, namely ang kabayaran ng kasalanan. Dito tayo iniligtas ng Diyos. At yung phrase na papasok at lalabas, mga kapatid, ito po ay mga termino ng pagpapala ng Diyos na mababasa natin sa Deuteronomy 28 verse 6. At yung pastulan, mga kapatid, na binabanggit dito ay ang buhay na kompleto, masaya, matatag, at mayroong kapayapaan. I'm not saying na hindi na kayo magsasuffer. I'm not saying na hindi kayo mahihirapan. Pero sinasabi ko, sa kabila ng mga pag-iyak, sa kabila ng mga pagdurusa, sa kabila ng mga kabigatan, meron kayong hindi natutupok na kagalakan at hindi naliligalig na kapayapaan dahil sa iyong tagapagligtas na si Jesus. Ganyan ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa bawat sumasampalataya sa kanyang anak. Ganyan ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa bawat dumadaan sa pintuan ni Jesus. Ito po yung buhay na nararanasan ng isang taong pumasok sa pintuang si Kristo na meron pong buong pananampalataya at hindi nakikinig sa tulisan na magnanakaw, namely yung mga bulaang tagapagturo. So ano po bang mararanasan ng mga taong nakinig sa mga bulaang tagapagturo? Binanggit po niya dito in verse 10, sabi, huling talata, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi ang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Mga minamahal, sana klaro sa inyo ang warning ng ating pastol na wala pong maidudulot na mabuti ang pakikinig at pagsunod sa mga bulaang tagapagturo at sa kanilang mga maling aral. Oo, mga kapatid, maaari kang makinabang sa mga temporal nilang mga ino-offer sa iyo. Mayroong nag-o-offer ng libreng pagkain,
Merong nag-o-offer ng libreng tulong kapag may sakit ang inyong pamilya. Merong nag-o-offer ng pinansyal na tulong kapag ikaw ay nakibahagi lamang sa kanilang grupo at samahan. Pero mga kapatid, sana ma-recognize ninyo na kapalit ng mga bagay na ito ay mabubulid ang inyong kaluluwa sa impyerno sapagkat hindi sila ang tunay na pastol. Hindi ang turo nila ang tunay na daan. Ngunit kung ikaw ay maniniwala lang kay Kristo at sa kanyang itinuturong kaligtasan, buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo at tunay na kasaganaan, hindi po necessarily, mga kapatid, again, material, pero mararanasan ninyo yung makontento sa buhay. Magiging tunay kang masaya at hindi na nakabatay sa mga material na bagay ang iyong kasiyahan. Magkakaroon ka ng tunay na buhay. Mararanasan mo ang totoong mabuhay at mararanasan mo ang tunay na purpose ng iyong buhay. Wala pong makagagawa niya sa buhay mo kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So mamili po tayo, mga kapatid. Susunod po ba tayo doon sa mga bulaang tagapagturo? Makikinig po ba tayo sa mga tulisan at mga magnanakaw? O makikinig tayo sa ating pastol? Makikinig tayo sa tinuturo niya na siya ang daan, siya ang pintuan, at mararanasan po natin ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, si Kristo lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po yung maliwanag na diin ng sermon po na ito. Kung gayon, mga kapatid, kung naniniwala tayo na si Kristo lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang akin pong tagubilin sa bawat isa sa atin, maging maingat po tayo sa mga maling katuruan na nagkalat sa panahon po natin ngayon na nagtuturo na hindi lang si Kristo ang paraan upang makapasok tayo sa kaharian ng langit. Maging maingat po tayo. Huwag po kayong maakit sa mga benepisyong temporal na inaalok po ng relihiyon. Huwag po kayong maakit sa laki at ganda ng kanilang mga templo. Huwag po kayong maakit sa dami ng kanilang bilang at mga tagasunod at dami ng kanilang mga four wheels na sasakyan sa labas ng kanilang simbahan. Huwag kayong maakit. Tandaan po ninyo, maluwag ang daan tungo sa kapahamakan, ngunit makipot ang daan sa kaligtasan. Si Kristo lamang po ang tunay na daan, hindi po ang dating daan. Pangalawa po, na aplikasyon ng ating pag-aaral, magpatuloy ka sa pananampalataya na si Kristo lang ang tanging daan upang ikaw ay ariing matuwid ng Diyos. Bakit ko po sinabing magpatuloy? Madalas po sa atin, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, nagsisimula tayo ng tama, pero nagpapatuloy tayo ng mali. Nagsimula tayo na sa biyaya lang. Nagsimula tayo na sa pananampalataya lang kay Kristo, kaya tayo inaaring ganap. Pero matapos po nating magkasala, matapos po nating magkamali sa buhay, ang ginagawa po natin ay kuhanin ulit ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sinasabi po natin sa Panginoon, Panginoon, babawi ako sa iyo. Di ba ganyan yung ating mindset? Pero mga kapatid, ang totoo, wala po tayong kakayanan at wala po tayong karapatan na makabawi sa Panginoong Jesucristo. Mag-e-end up lang po tayo na dismayado dahil sa atin pong kagustuhang bumawi, lalo pa tayong nadadapa, lalo pa tayong nagkakasala. Mga kapatid, ulitin ko, hindi mo kayang bumawi sa Diyos. In fact, napakalaki ng pagkakautang mo sa Kanya dahil sa iyong mga kasalanan. Baong ka sa utang, sa totoo lang. Ngunit, purihin po ang ating Panginoon, binayaran na po lahat yan ng ating Panginoong Jesucristo. No? I don't know kung ano yung struggle mo na nakasalanan na ginawa bago ka pumunta dito. Hindi ko alam yan lahat. Ano? Alam yan ng Diyos at alam mo yan. Pero gusto ko sabihin sa iyo, paalala sa iyo mabuting balita. Ano man yung kasalanan na nagawa mo, na dahilan kung bakit ka nanghihina at nalulungkot ngayon, binayaran na yan ng ating tagapagligtas. Ang kailangan mo lang, manampalataya sa Kanya. Kailangan mo lang ibigay sa Kanya yung buo mong pagtitiwala na ikaw ay lubusan niyang pinatawad kung ikaw ay magsisisi lamang sa iyong mga kasalanan. Ang kailangan mong gawin, kapatid, hindi bumawi. Hindi mo kayang bumawi. Ang kailangan mong gawin, mamahinga. Mamahinga ka kay Kristo. Mamahinga ka sa katotohanan ng itinuturo ng Ebanghelyo.
na kahit gaano ka naging messy, kahit gaano naging makasalanan ng buhay mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay niyayakap ng Diyos ng buo. Ikaw ay minamahal ng Diyos dahil kay Kristo. Doon ka mamahinga. At doon ka humugot ng lakas para mamuhay ng bago. Para mamuhay na nakalulugod sa Diyos dahil kay Kristo na siyang ating tanging daan. Purihin po ang ating Panginoon.